force Phillips to tap. Kumusta guys? Welcome back sa channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagong crypto project na tinatawag na Pepe Node. Tingnan natin kung ano siya, ano yung mga strength niya, ano rin yung mga risk, at kung sulit ba siyang i-explore. Reminder lang, hindi to financial advice guys. Sharing info lang para makatulong sa research nyo. So ang Pepe Node ay isang gamified virtual mining platform. Hindi mo kailangan ng physical hardware kasi bibili ka ng tinatawag nilang virtual miner nodes at pwede mong i-set up parang sariling server room sa dashboard. Yung mga nodes na ito ang nagge-generate ng rewards. May pre-sale phase sila ngayon at may nakaplanong token generation event or TGE soon. Kapag sumali ka ng maaga, meron ding mga bonus at staking rewards. Isa pa, may deflationary mechanics. Ito, ibig sabihin, may portion ng tokens na sinusunog o burning ng token tuwing may upgrades o node purchases. Interactive feature nito, unlike sa ibang meme coins na halos hintay lang ng listing, dito may nagagawa ka agad, build, upgrade at monitor yung nodes mo. Yung deflationary system naman nila, yung token burn pwedeng makatulong sa scarcity ng supply. At meron din silang staking at bonuses. Yung mga early adopters may extra rewards. And lastly, may white paper at roadmap sila. At least meron tayong documentation na pwede mong silipin para mas maintindihan ng project. Ito naman yung mga risk ng project na to. So ito ay meme coin plus pre-sale. High risk talaga siya. Malaki pa rin ang nakasalalay sa hype at execution ng team. Sa execution risk naman, madalas sa crypto maganda sa papel pero mahirap kapag implementation na. And regarding naman sa transparency issues nito, kahit may docs, hindi pa rin ganun kasolid ang visibility ng buong team. Sa sustainability naman, yung reward system depende sa demand at growth ng users. Kapag bumagal, pwedeng bumagsak din ang token value. And sa regulatory risk naman, tulad ng lahat ng crypto pre-sale, subject pa rin siya sa regulation, depende yan sa bansa. Kung interesado ka dito, silipin yung audit reports kung meron at i-monitor kung sinusunod nila yung roadmap. Tapos syempre, check yung community engagement sa Discord, sa Telegram at sa Twitter. At i-review din natin yung token allocation at vesting. So high risk ito guys, kaya invest only what you can afford to lose pa rin dito. Kung mahilig ka sa high risk, high reward plays, interesting yung Pepe Node kasi may interactive features siya at deflationary mechanics. Pero syempre, speculative pa rin siya at depende kung gaano ka-effective yung execution ng team. Pwede itong maging exciting project para lang doon sa mga mahilig sa meme coins na may extra twist. Pero laging tandaan, Dior muna bago sumabak guys. So disclaimer, hindi ako financial advisor. Ang lahat ng impormasyon na nasa video na to ay para lang sa edukasyon, impormasyon at entertainment. Hindi ito financial advice, hindi rin siya investment advice o trading advice. Mataas ang risk sa cryptocurrency guys at pwede kang malugi ng buo. Laging mag-research muna o Dior. I-verify ang mga audit, roadmap at team bago pumasok. Invest lang ng kaya mong mawala. Alright guys, so yun ang quick review natin tungkol sa Pepe Node. Again, this is a high risk, high reward type of project. Kaya importante talaga na mag-Dior kayo, mag-decide. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, share at subscribe para updated kayo sa iba pang crypto reviews at airdrop guides. I-comment nyo din kung ano sa tingin nyo, legit ba si Pepe Node o isa lang itong hype project. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood. And as always, trade smart, invest wisely at kita-kits sa next video. Bye-bye! That forced Phillips to tap.